Pero paano kung wala na ito? Nararamdaman mo, nandyan siya physically, pero wala na ang emosyon, wala na rin yung feelings niya sa'yo. At wala na rin ang interest niya sa'yo sa pakikipag. Clear sign yan na wala ng pagmamahal. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, paano mo malalaman kung hindi ka na mahal ng asawa mo? Minsan na bang pumasok sa isip mo kung mahal ka pa ng asawa mo? Number one sign na hindi ka na mahal ng asawa mo. Para na lang kayong roommates na nagsasama sa iisang bubong at hindi na lovers. Yung tipong magkasama kayo sa iisang bubong pero wala na yung lambingan. Ang pinag-uusapan nyo na lang kung bakit kayo nag-uusap ay ang tungkol sa mga bills ninyo. At kung ano yung mga household tasks na nakaatang sa bawat isa sa inyo. Yung ganong pagsasama ng isang mag-asawa ay malinaw na senyales na ang asawa mo ay unti-unti nang nawawala ang pagmamahal sa'yo or baka wala na talaga. Hindi porket na nasa matagal na kayong relasyon, nasa platonic buddies na lang kayo. Para na lang kayong magkaibigan. Para na lang kayong roommates. Wala ng intimacy and wala na ring romance. Kaya nga inire-recommend natin, di ba, na gawing regular ang pakikipag-date kay mister or kay misis. Hindi porket matagal na kayong nagsasama, na-discover nyo na talaga ang isa't isa. Number 2 na sign, hindi na interested na resolbahan ang mga problema nyo. Isa sa malinaw na senyales din po na kapag ang lalaki or minsan ang babae ay hindi na interested na resolbahan kung ano man ang problema ang meron sa inyo, this is very heartbreaking, pero wala na siyang pagmamahal sa iyo. The fact that he or she is not even trying na maayos ang marriage ninyo, gusto mo nga ayusin, pero hindi naman siya nagpapakita ng interes na gusto niyang maayos ang relasyon nyo. Sa relasyon po, kapag may problema, hindi pwedeng ikaw lang ang mag-aayos nito. It should be pareho kayo. Hindi mo maisisave ang isang tao kung ayaw niyang magpa-save. Pag nasa ganitong situation ka na, malinaw na senyales po na wala na siyang pagmamahal sa iyo. Another thing, hindi niya na pinapakinggan ang mga sinasabi mo. Unfortunately po, sa society natin, karamihan, ang lagi lang na dapat naririnig ay ang boses ng mga kalalakihan. And ang salita dapat ng isang babae ay dapat na disregard. Madalas, hindi po tama yan. Yan po ay hindi healthy sa isang relationship. Kapag ganyan na ang partner mo sa'yo, hindi ka na mahal niyan. Each person po sa isang relationship should be respected. Babae ka man o lalaki ka, dapat napapakinggan ka. Kapag ang isang lalaki ay binabaliwala na ang lahat ng sinasabi mo at pinaparamdam na niya na disconnected siya sa'yo, malabo nang maibalik ang intimacy ninyo niyan. Maswerte po ang isang babae kapag may asawa siya, pinapakinggan ang kanyang thoughts and ang kanyang opinions. Pero kung kabaliktaran na ang nangyayari sa iyo ngayon dito at matagal mo nang pinagdadaanan yan, senyales yan na hindi ka mahal ng partner mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, gumagawa ng desisyon yan nang hindi na nagsasabi sa'yo. Especially kung big decision ito. Hindi niya na kinukonsider ang feelings mo, hindi niya na kinukonsider ang opinions mo, that's a sign na disrespected ka and wala nang pagmamahal ang asawa mo sa'yo. Isa na dito ang halimbawa pagdating sa pera. Tapos meron siyang malaking desisyon na gagawin at binaypass ka niya. At pag palaging nangyayari yan, it's a clear sign na wala nang pagmamahal ang asawa mo sa'yo. Kapag mahal ka ng isang tao, maliit na bagay man yan, kailangan ipinapaalam niya yan. Lalo na kapag malaking bagay or big decision ang gagawin niya.
Gusto niya, lagi niyang ikino-consult sa'yo ito. Hindi niya ipaparamdam sa iyo na alam niya ang lahat, na siya lang dapat ang namumuno. Hindi niya sa iyo ipaparamdam na siya lang ang magaling. Hindi niya sa ipaparamdam na dapat siya lang ang nasusunod. Another thing, wala nang gana sa iyo yan. Ito po yung gana sa pakikipag-intimate with you. Hindi naman ito sa lahat. Minsan kasi, meron pong nawawalan talaga ng gana. Possible na may karamdaman siya. Possible na may mental health problem na kailangan i-address. Pero kung wala naman siyang pinagdadaanan na ganitong problema at madalas ka na niyang tinatanggihan, ayaw na ni Mister nang sumisiping sa'yo, nakatabi lang yan sa'yo pero ayaw niya na nang lumalambing ka sa kanya, or hindi na siya nag-share ng same level ng interest sa'yo, malaki po ang possibility na nagbago na ang pagmamahal sa'yo ni Mister. Alam niyo po, ang mga kalalakihan, isa sa way nila para magkaroon sila ng malalim na connection sa partner nila is having intimate moment. Pero paano kung wala na ito? Nararamdaman mo, nandyan siya physically, pero wala na ang emosyon, wala na rin yung feelings niya sa'yo. At wala na rin ang interest niya sa'yo sa pakikipag. Clear sign yan na wala ng pagmamahal si Mister sa'yo. Tandaan niyo po, hindi natin kayang baguhin ang isang tao kung ayaw niya talaga magbago. Hindi natin pwede pilitin ang isang tao na mahalin tayo. Dapat kusa itong ibinibigay at dapat nararamdaman mo ito. Kaya pag may napapansin ka ng kakaiba kay Mister, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Huwag mo nang tagalan pa. Kausapin mo na agad para malaman mo kaagad kung ano na ba yung nangyayari kay Mister, kung bakit nagbago siya. Minsan kasi, pag malaki na ang problema, dun lang natin naiisip na kausapin yung mga partner natin. Dapat po, mapansin nyo lang ang konting pagbabago kay Mister, kausapin nyo na kaagad. Huwag nyo na pong hayaan na lumaki pa ito. So, may nakakabang tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!